Isipin po ninyo, nasaksak ako ng 5:15. 5:15. Ha? Tapos, tinitingnan ko, saan niya ako dinadala? Recto. Binalik ako sa Moreta. Sabi ko ako dito dinadala. Tapos, kumana. At iyo, sabi ko, pamapili na ito ng tato. Sana, tinawag na lang, sabi may hospital dito, mas marami. Kung tinakbo ko yun, kanina pa ako doon. Dumating ako sa XRP, 7 o'clock. Kaya nasaksak ka ng 5:15, dumating ka ng 7 o'clock. Namamagana po katawan ko. Kahit saan mo kahawakan, masakit. Namamagana. Pagdating sa emergency room, ano nangyari doon? Nasaksak ko. Sabi ng nurse, nasaan tama mo? Kaya, ang dami. Ay, ba't ang dami? Dumating yun na, ang dami. Ay, nung nakita, unang kaso ay hematoma. Hematoma. Kaya pala hindi nagdugo ng gusto. Nag-blood clot, hematoma. Ang problema ng hematoma, palakahin yung sugat para maalis yung mga tuyong dugo. Ano po? Ay di, wala man ang prestige na. Hindi na kaya, pinisa, anyway, ayun. Tapos ay, emergency room, sabi gano'n. X-ray. Tapos sabi, punta ka doon, doon ka. Kinumpay na ako. Kinumpay na ako. Mabuti na lang walang deposit ng mga. Tapos tinawagan ko ang kapatid ko. Sabi ko, ito, nasaksak ako. Bakit ka nasaksak? Nahold na ako. Ang tanong ng kapatid ko, anong nakuha sa iyo? Hindi ko lang tinanong ko, okay. Anyway, sabi ko, okay, ganyan. Hindi ako nakahiga ko yun. Nakahiga ako sa kama mo. Alam ko mamamatay na ako. Kasi parang humihina na hinan niyo, di ba? Sumisikip na. Nakikita, sana naman ako'y buhayin. Nangangako ako, pag binuhay mo dito, hindi ka talaga ako mamumote. Hindi na ako magsisinungaling, hindi na ako magrarapon, hindi na ako magrarain. Magpapakabait na ako. Ganyan talaga pag naghihinalo, nangangako. Di ba ba? Kung sumasakit na yung mga dibdib nyo, hindi na talaga ako kakain. Lalo na ako maghihinalo ka, di ba? Lo and behold, sa katahimikan, sabi yung katabi ko, pare, nasa dyaryo ka. Sabi ko, nasa dyaryo ko. Patingin na. Nasa People's Tonight, 15 pa lang People's Tonight. 15. Nung binabasa ko yung pangalan ko, ang tawag din ay paningit sa dyaryo, paningit. Pag merong malitos, may space, nagsisingit ang balita. Paningit ako. Nasa ilalim ako ng crossword puzzle. Talagang pangalan ko lang, nasaksak. Ang huli nga, nung ibinigay ko na, napaisip ako, sabi ko, tama naman. Nasaksak ako sa tambayan namin yung CKC. Lahat ng kabarkada ko, bumibili ng People's Tonight dahil lang sa crossword puzzle. So lahat sila, nabasa nila. Kung wala man sila sa tambayan, nabasa nila. Nag-iikalaw ka ng solo. Kaya sinasabi ng Diyos, o nasaan na? Nasaan na yung mga taong nagsabi sa iyo na hindi ka pababayaan? Tinalikuran mo ako sa mga taong nagsabi sa iyo, hindi ka nila pababayaan. So, siyempre, ano pa sasabihin mo sa Diyos, di ba? Tama na, Lord. Sorry. Anyway, nabalitaan ng mga magulang ko sa probinsya na may nasaksak. Nabasa nila sa diary. Ano pa? Daily Express, Bulletin. At least na-diary ako. Di ba ba? Nagising ako ganyan, umiyak ang nanay ko, kasama ang tatay ko. Ano po?
Kalahati ng katawan ko, wala na pakiramdam. Sabi ko, Lord, binuhay mo rin lang ako. Ang hirap ng balitado. Di ba, ano? Binuhay ka balitado, walang pakiramdam. Tapos umiyak ang nanay ko, sabi ko, wala ko tayong pera. Naku, patay. Bakit? Kasi humingi ng hospital ng 26,000. 1981, ang laki mo, 26,000. Ano po? For the use of emergency room, operating room, 6,000 for professional fee. Sabi ko, patay na talaga. Pero, hindi, walang deposit. Ito pumayong promissory. Pinupirahan ako. Ang nakalagay ito sa x-ray, ang tama ko dito sa tagiliran, 1 millimeter from the lungs. 1 millimeter. Ano po? Ibig sabihin yung film na bumabalot ka sa lungs ang hindi tinamaan. Sabi ng doktor, pasalamat ka, doktor. Kasi kung yan ay tinamaan, kahapon ka papatay. Bakit? Magkukulaps ang lungs mo. Sabi na, 1 millimeter. Anyway, tapos na, pinaperahan na. Ito na. Yung bayaran na, malaking problema. Diba? Ay wala mang pera. Kali na ba kung nagbibenta ang luha ng nanay mo? Ay sabi ko namin sa doktor, kami ba'y walang pamahalo? Baka pwede nyo payagan ako makalabas para tulungan ko aking mga magulang na maghanap ng pera. Dito naman, doktor. Sige. Bibigyan kita ng 14 days para maghanap ng pera. 14 days. Pag hindi ka, wala kang pera ng 14 days, hindi ko kakaskasin mo. Hindi kakaskasin. Ang hirap naman, hindi kakaskasin. Ay, nung unang panahon, pag kayo nung ang pinang-atay, yung flat, alam niyo yung flat? Yung sinulit na flat, pang saan bola yung tingnan. Pero pati ba yun? Hindi na tutulaw yun. Sabi ko yung 14 days. Sabi ko sa nanay ko, bilisan natin. Kaya maghanap ng pera. Hindi kanya-kanya kami nanghanap. Ikot. Alam niyo, araw-araw for 14 days, yun talaga gagawin ko. Magdadasal ng pera, makasima ng pera, makatampot ng pera, may matandang walang magawa sa pera, hindi ganito. Tumaya ako sa sweepstake, tumaya ako sa high alive, pati beto-beto, pinatulak ko. Ay, ang talino nito. Bakit? Yung pala, pag natuyo ang sugat, ang kati. Ang kati. Hindi kinakamot mo sa tabi, di ba? Sarap. Hanggang sa hindi ka na makatulog, 7 days pa lang. Sabi ko, hindi ko kakayanin ng 14 days. Sabi ko sa kapatid ko, ikaw hindi ko kaya. Kaya gagawin natin. Gusto ko sabihin sa kanya, ikaw na lang pumasas. Hindi sila ko. Kung infection niya, hindi ako nagdali. Nagpunta ko sa area ko. Wala kayo pang mukha, wala kang pera eh. Nung open na sa area na, papasok. Nandun yung doktor, sabi niya, pinagawa mo ba? Sabi ko, makati. Sabi niya, sige, tingnan natin. Sunod. Punta kami sa likod ng FD Hospital, clinic, sabi niya, what? Hindi mo pa. Pagtingin, ay, ito yung kumabok, at nga, ay, sige. Kumuha ng betadine, pinunasan lahat. At nagsimula siyang magtanggal ng kahit. Sabi ko, Lord, nangako ako, hindi na ako magsisinungaling, pero mamaya ako nasasabihin wala akong pera. Diba? Pag tinanong niya, nasa pera? Hindi ka na, tinatastas siya na ba? Nilagyan niyo ng bati, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ay, so ko na tayo. Bumumbelo na ako. Yung belo,
Lord, bigyan mo ako ng patatagal ng kalooban magsabi wala akong pera. Ano ba? Kasi alam ko, baka masigawan ako eh. Nung sasabihin ko na walang pera, sabi niya, Dave, swerte mo. Dave, ano ba ka swerte mo? Dahil na buhay ko. Swerte mo. Yung kaso mo, tinanggap ng DSWD. Bayaran mo itong bagay. Isipin nyo, bayo-bayo na kayo. Tapos libre, 26,000, nauwi sa 25. Kasi 5 ko sa bagay. It was the first time I cried in public. First time. First time talaga. Bawal umiyak. First time. Hindi lang yung iyak, yung hagulgul. Ang hirap pag hagulgul, yung gusto mong pigilan, lalo lumalabas ang ano, tapos lalabas na ng president. Di ba? Hindi tapos and it was also the first time I made my public profession of what? That God is good. It's so easy to talk about God is good to people who believe in God. But to a clinic you do not know the people around, I said, ang bait po ng Diyos. Ang bait po ng Diyos. Sabi na, sige na. Sabi ko, sige ko, maraming salamat. Pero, pag nagkapera po kami kahit sa inyo lang. Sabi ko, na, sa inyo lang. Hindi ba? Para kang lumulutang ako ng lalapad. Kasi, hindi ko makapaniwala. Itong araw mga halos hindi ko makakain, magdasal ng pera, libre ko. After 6 months, ang nanay ko nakapagtinda ng baboy kasi nag-aalaga ko ng baboy. Nagtinda ng mga biik. 6,000. Sabi mo, bayaran mo si Doc. Ang pangalan ng doktor ay Dr. Roman Cruz. Dr. Roman Cruz. Hindi ko makalimutan niya. Dahil punta na ako sa akin, 6,000. Parang pinigay mo kasi 6,000. Pagdating ko sa akin, sabi ko yung tinita ng director, walang pangalan ni Dr. Marcos. Sabi ko yung sa information, nasaan naman si Dr. Marcos? Sabi niya, sino si Dr. Marcos? Siya ko nang opera sa akin. Sabi ng information, ay wala kami Dr. Marcos dito. Sabi ko hindi ho, pero siya kong pumirma na akong medical certificate. Nasaksak ako yung pera niya. Sabi ko, wala kami Dr. Marcos dito. Punta ka doon sa records. Eh di punta ka sa records. Tingnan na record. Wala akong record na ako na hospital sa LPA. Wala. Gusto ko sana gustusin na lang yung 6,000. Hindi ko malalaman ng dami. Kaya ako na ako papapali. Hanggang ngayon, hindi ko pa namimit si Dr. Marcos. Kaya ganun nila, kaya ba nagpari dahil na? Hindi naman. Pero napakabilis mag-desisyon ng dahil. Kasi mag-aasawa na sana ako noong 1992. Naramdaman ko, hindi ako mag-aasawa. At doon ko naramdaman na magpapari. Sinabi ko sa girlfriend ko, pasensya ka na. Hindi matutuloy ang kasal. Sabi niya, tinatakbuhan mo lang ako. Hindi pa rin ako ordinahan. Mali mo, hindi ako talaga para ito. Diba? Pagdatisal kita makapag-asawa na, parang kukuha ka rin. Araw-araw ko kayo nagdatisal, saan mag-asawa? Mahirap kasi pag kayo natin pala, may nagsisipang matandang talaga kayo kagagawan ko lang. Nag-asawa naman siya. Pero hanggang ngayon, yan ang iwan. Kaya pag sinasabi ko, do not limit God by your limitation, it is from my own experience. Kung ako ay titingnan lang ng Diyos sa pamagitan ng kanyang awa, ay, makapatay na ako. Wala
sala. Katulad ng Ebanghelyo, alam ko lahat kung ano ang tama, pero ginawa ko kung ano ang mali. Mga minamahal ng mga kapatid, ginusto ba ng Diyos na ako'y masaksak? Hindi. Pero may mga bagay na hinahayaan ng Diyos na mangyari para tayo ay mabuti. Magkaiba po yung ginugusto sa hinahayaan. Pag ang isang ina, gusto niya ang kanyang maliit na anak matutong maglakad, pagkakatulong, hindi makabalanse, ayaw niyang matapat. Pero hinahayaan niyang matapat para mabuti. Walang sino mang mabuting ama o ina na ginugusto ang kanyang anak na mapahama. Ganyan din ang Diyos. Pero hinayaan ng Diyos na ako'y masaksak para maintindihan ko at makilala ko kung sino ang Diyos. Hindi ko'y magdadasal na kayo masaksak. Pero, seriously, huwag niyo hayaan dumating ang araw na kayo'y mapahama bago kayo matuto. Huwag niyong hahayaan na dumating ang araw na hahayaan ng Diyos na kayo'y mapahama bago kayo matuto. It will come. It will come. We have our own stories like St. Paul. Sa pagkakatungtong mo, sabi nga sa pedestal na sa tingin mo hindi ka malalaglag, malalaglag ka. Para mamulat ang iyong mga mata sa mga bagay na dapat mong makita. Ipagdasal po yun. Kasi pagka sa feeling natin, nakakalusot tayo sa ating mga kasalanan. Feeling ko lang yun. Pero hindi hahayaan ng Diyos na kayo ay mawala. Hahayaan ng iba'y mapahama. Mahuli, makulong, magkasakit, mawalan ng trabaho, mamatayan. Masasakit na bagay kung saan imuulat ka sa iyong kasip-kasip. Alam ko marami akong kasalanan. Naikumpisan ko na. At ang aking mga panalangin ay sana, kung saan man ako nakasakit, hilulin din ng Diyos ang mga sugat na tinulog ko. Kasi ang palaging panalangin ay, Lord, sana hilulin mo, heal me. Sana hilulin mo ang mga sugat. Puro tayo. Nakakalimutan natin na may mga tao din tayong sinaktan na dapat din natin ipagdasal na sana din maghilom ang mga sugat na tulad natin sa kanila. Magkaiba po yung sakit sa sakit. Yung sakit po, na ibibili mo ng gamot yun. Yung sakit ng kalooban, walang gamot yun. At marami ang nagkasakit dahil sa sakit ng kalooban. Marami ang nagkasakit dahil sa sama ng loob. Mga minamahal ng mga kapatid. Kaya nga po, sabi nga sa mga nakalipas na ayaw, ano mga bagay na dapat pagawin? Ano mga bagay na dapat pagawin? Kaya mo magbago kung nakatingin ka sa Diyos. Wala ka ng pag-asa kung nakatingin ka lang sa iyong sarili. Sabi nga ng kwento ng mag-ama, nagsawa na yung tatay, kasi sabi sa anak, sabi ng tatay, pagod na ako. Ganito, pag ikaw ay may kasalanan, magbabaon ako ng pako sa hamba ng ating bahay. Alam niyo yung hamba? Ano po? Doorpost. Kung ikaw ay magkakasala, magbabaon ako ng pako. Hindi pag may kasalanan, lasing, paon. Ano? Nagbasa, paon. Nagdala ng barkada, paon. Noong una,
okay, sabitan namin yan. Sabi niya sa barkada niya. Hanggang sa dumami yung pasok, nahihiya na siya makapagdali ng barkada niya. Madami na. Hindi nainig ang kanyang tatay sa kanya. At nakita niya pagluhan na kanyang ama. At sabi niya sa kanyang ama, "Tay, paano ba matatanggal ang mga pako mo?" At sabi niya sa kanyang anak, "Nung ikaw ay nagkakasala, hindi kita pinunan, nagbaon ako ng pako. Pag ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi kita pasasalamatan, hindi kita pupurihin, mag-aalis ako ng pako." Nagbago pa na. Nagkusap. At unti-unti binubulot ang pako. Unti-unti. Hanggang dumating ang araw na hindi inaasahan ng ama na ang anak ay mag-uuli ng cake sa birthday. At nung binigay ang cake, umiyak ang ama. Umiyak ang ama dahil bubulutin na niya ang kahuli-hulihang pako. At habang kanyang binubulot, umiyak po siya ng kanyang anak. Humingi ng tawa. Humingi ng tawa. Ngunit tapos na, nasabi ng pagpapatawa. Tuloy-tuloy ang pag-iyak ng anak. At tanong ng tatay ay, "Ba't ka ba umiyak? Hindi dapat ba masaya ka na dahil wala ng pako?" Ang sabi ng anak, "Wala na pong pako, pero naroon pa ang pinagpakuan." Wala na po ang pako, pero naroon pa ang pinagpakuan. Mga minamahal mga kapatid, sadyang may mga bagay na napapatawad, pero hindi pwede kalimutan. May mga bagay na napapatawad, pero hindi makakalimutan. Bakit ba hinayaan ng Diyos na manatili ang sugat sa kanyang mga palad? Sapagkat may mga bagay na napapatawad, pero hindi kayang burahin ang nakaraan. Huwag na tayo makasakit. Kahit patatawarin tayo, alam natin may mga bagay na hindi makakalimutan. Tuwing binabanggit ang 12 pangalan ng Apostoles, patuloy niyong narinig si Judas Iscariote ang nagkanulo sa Diyos. Di po ba? Ibig sabihin po ba hindi pinatawad ni Jesus si Judas? Pinatawad. Pero sadyang may mga bagay na hindi makakalimutan. Bakit patuloy natin sinasaktan ng bawat isa? Palagi ko ito sinasabi sa mga anak. Kayang tanggapin ng magulang mga anak na hindi matagumpay. Pero hindi kayang tanggapin ng mga magulang ang paninigaw ng sariling anak o kawalan ng pagkakas. Kayang tanggapin ng mga magulang ang mga anak na hindi matagumpay. Pero hindi kaya ng magulang na sikmurahin na sila'y sinisigawan ng sarili nilang mga anak. Kayang tanggapin ng mga magulang ang kawalan ng pagtutustos, sustento sa kanila ng mga anak. Pero hindi nila kayang sikmurahin na ang sarili nilang mga anak sila ay binabastos.